Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Panawagan sa ikakasal. Si Matthew James B. na nakatira sa Labisare Street, San Nicolas, Manila, anak nila Yan Wong V. at Sandra Balete, ay ikakasal kay Richie May Elera na nakatira sa Sukat, Muntinlupa, Manila, anak nila Ronaldo Elera at Estela Revuelta. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Telephone number 241-4712. Maraming salamat po. Ipinahahayag sa talinhaga ng mga talento na ang ating pagbabantay at paghahanda ay nangangahulugan ng paggamit ng mahusay sa mga kaloob ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga talento hindi para lamang sa ating sariling kapakanan, kundi para itatag ang kanyang paghahari dito sa mundo. Ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay totoong maaasahan kung ang mga biyayang tinanggap nila mula sa Kanya ay gagamitin para sa pag-aaruga at pagmamalasakit sa ating kapwa. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagtatapos sa isang awit ng papuri para sa warang ina at asawa
ang aklat ng mga kawikaan. Inilalarawan siya bilang babaeng ginagamit ang kanyang mga talento para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at mga naghihirap. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan, ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng bala na. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad
at laging pagpapalain mula sa Siyon. Pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ipinaaalala ni San Pablo na maging gising tayo para sa pagdating ni Jesus. Naghahanda para sa araw ng Panginoon, silang mga nasa panig ng liwanag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa, ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ang kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko, di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kung tutusin po, ito na ang huling linggo para sa tinatawag nating karaniwang panahon. Sa susunod na linggo po ay pagdiriwang na natin ang kapistahan ng Kristong Hari. At pagkatapos niyan, papasok na po tayo sa pagsisimula ng bagong kalendaryo sa liturhiya ng simbahan na sisimulan sa unang linggo ng Adbyento. Okay po ba? So, bago po ang pagtatapos o yung wakas na sinasabi sa atin, muli isa na namang talinghaga ang ipinapaliwanag sa atin, Jesus, upang mas maintindihan natin kung paano tayo dapat naghahanda. Pagdating po ng wakas, haharap tayo sa Panginoon at magkakaroon ng pagsusulit. Sabihin nyo nga po, pagsusulit. So ito yung tinatawag nating evaluation, ito yung tinatawag natin din na pagsusuri sa kung ano ang ginawa natin sa buhay natin sa mundong ito.
Siguro naman po at sana walang nagsasabi sa atin ngayon na bakit pa kasi ako ipinanganak sa mundong ito? Kasi kaya tayo nabuhay sa mundong ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil gusto niya na maiparamdam sa atin yung pagkalinga niya, yung pag-aaruga niya, lalo tigit yung pagmamahal at habag para sa atin. Ngayon, so magkakaroon daw po ng pagsusulit. So paano tayo susulitin o susuriin? Sa kwento, meron pong isang taong maglalakbay. Mayaman po ito. No? At sa kanyang pag-alis, inihabilin niya ang kanyang ari-arian sa kanyang mga alipin ayon sa kanilang kakayahan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may kakayahan ka rin. Kailangan maging malinaw po yun, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. At alam ng Diyos yan. Kaya hindi naman tayo pinipilit na ibigay yung hindi natin kaya. Pero alam ng Diyos ang ating kapasidad. Alam niya kung ano ang pwede mong maibigay. Kaya mayroon ka pang maibibigay. Huwag mo lang paniwalaan, lalo tigin, ang sarili mo na ganito lang ako. Kasi pag gano'n ang sinabi mo, ganito lang ako, minamaliit mo na ang sarili mo, parang hindi mo na nahintay yung ibang taong maliitin ka, kasi sarili mo, minamaliit mo. At lalo tigin, minamaliit mo ang taong o ang Diyos na lumikha sa iyo. Walang nilikha ang Diyos na walang silbi. Kaya wag mong isiping wala kang silbi. Ano nangyayari? Parang may umuugong dyan, no? Wala pong walang silbi. Iniisip lang ng tao na wala siyang silbi. Pinapaniwala niya ang sarili niya, pinapaniwala niya ang buong tao sa paligid niya na wala siyang silbi. So, ganun talaga mangyayari. Kaya kung anong madalas mong iniisip, yun talaga yung mangyayari. Ngayon, tingnan natin. Ipinamahala ang kanyang ari-arian ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan ng isa, 5,000. Yung isa, ilan? Yung pangatlo, 1,000. So, pag binigyan ka ba ng 1,000, ano bang magiging attitude mo? Sana yung 5,000 na lang. Kasi ganun tayo kadalasan. Yun na nagiging ugali natin. Yung binigay sa iyo, hindi mo ina-appreciate. Ang tinitingnan mo, yung ibinigay sa iba. Malinaw naman, ibinigay yan ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Kasi kung pwedeng, kung ikaw po ito, no? Kung ibinigay sa iyo ang 5,000, wala kang kapasidad para pamahalaan yung 5,000, masasayang lang. Pag sinabi kasi, no, binigyan ng Diyos o ibinigay ng Diyos itong mga ari-arian na ito yung mga biyaya na nasa atin. Ito yung mga biyaya na binigay sa atin. Sa simula, lahat tayo wala. Wala tayo lahat. Pero yung pag tumanda tayo, at bago man lang tayo mamatay, kung ano man ang mayroon tayo, dahil sa iyo yan. Kasi sa umpisa pa lang, sapat ang ibinigay ng Diyos na biyaya para sa atin. Hindi lang natin talaga na-manage ng ayon sa inaasahan sa atin. Kaya, no, sabi dito, sa pagpapatuloy, yung binigyan ng 5,000, tumubo pa ng 5,000. Anong ginawa ng may-ari? Kinuha ba niya yung ipinagkatiwala? Hindi. Binigay sa kanya. Deserve niya yon. So nagkaroon pa siya ng 10,000. Yung binigyan ng 2,000, tumubo din ng 2,000. Kinuha din ba ng
nung lalaki, nung Panginoon? Hindi. Binigay din sa kanya. So may 4,000 na siya. O yung isa na siniraan pa niya yung kanyang Panginoon. Sa umpisa pa lang, ang bait ng Panginoon eh. Ibinigay o ipinagkatiwala ang kanyang ari-arian. Ipinagkatiwala pa lang. Pagbalik niya, ibinigay na ng tuluyan. Tapos, saan nanggaling yun? No? Parang, ano nangyari? Saan nanggaling yung, alam ko pong kayo'y gumagapa sa hindi ninyo tinamnan, nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako. Nakakatakot ba yung Panginoon na nagtiwala sa kanila? Saan to nanggaling? Dahil dun sa attitude niya, natakot ako kasi masama kayo Kaya, binaon sa lupa, walang nangyari. Yung 1,000 pa rin. At ano nangyari? Kinuha sa kanya ang 1,000, ibinigay doon sa may 10,000. At ang sabi, yung meron, asagana pa. Yung wala talaga. So, yung disposition natin sa buhay. Bakit yung iba umasenso? Nagsimula din naman yan sa kukunting puhunan. Pinagsikapan, pinagtiyagaan, kaya lumago. Ikukumpara mo na, kasi meron siya, malaki yung kanya. Ikaw, ito lang At laging ganun, nauuwi sa pagkukumpara na, ito lang yung akin, walang magagawa ito. Yun kasi yung inisip mo Tapos sasabihin natin, pinabayaan ako ng Diyos, di ako mahal ng Diyos. Huwag kang ganun, no? Pero pagdating nga ng araw, haharap tayo lahat sa Diyos. Anong ginawa mo sa biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Tandaan natin, may wisdom din naman yung sinasabi sa atin na hindi mo kasalanan ng ipanganak kang mahirap. Pero ang mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Marahil, pwede nating suriin ang ating mga sarili. Ngayon pa lang, at least buhay pa tayo. Bakit hanggang ngayon, mahirap ako? Pinanganak na ako mahirap, mamamatay na ako mahirap pa rin. Yung burol nga lang natin, yung kabaong, nakakaawa Diba, pag nagbuburol tayo sa paligid, sasabihin natin, mahirap pinagsugal pa natin, diba? Yung kakaunti na sinasabi mong kaunti na ibinigay sa iyo ng Diyos, pinagsugal mo pa, di ba? Kasi umaasa ka na, siswertihin ka, baka tumama, manalo, na wala lahat. Pwede na yung puhunan Sa dami ng taong pumupunta dito sa Divisoria, magtinda ka ng samalamig, kikita ka. Yung nandoon nga lang sa may Divisoria Mall na nagtitinda ng samalamig, yung tubig na walang kulay, naging viral pa, kumikita Diba? Dinadayo pa ng mga tao, matikman lang yung tubig. Ano po meron sa tubig? Pag tinignan ko, ordinary yung tubig. Pero nakakadiskarte. Hindi umaasa na lang, hindi limos lang. Lalo ka pa. Tingnan nyo yung mga katabi ninyo. Natatakot kayo. Nakapag-aral ka naman. Sabihin na natin kahit high school man lang. Iba nga, hindi nakapag-high school pero maayos ang buhay. Kasi nadiskartihan kasi nandoon yung pagpapahalaga sa kung anong mayroon. Mahirap ba talaga ang buhay? Sakto lang? O yung iba, opo, Father, mahirap talaga ang buhay. Bakit umihirap ang buhay? Tingnan nyo lang. Ipinagkatiwala sa iyo 1,000. Pero yung lifestyle mo, pang 5,000. Mahirap talaga ang buhay. Ipinipilit nyo ito nga ang kakayanan natin. Kung para lang sa buhay, tingnan natin yung konteksto. Ito nga tayo
Tabi-tabi po, no? Pero squatter tayo. Halimbawa lang po, no? Squatter tayo nakatira. Pero bakit flat screen ang TV ninyo? Ang lalaki ng TV, squatter yan. Hindi sa minamaliit po, no? Gusto ko lang maipaliwanag. Kaya nagiging mahirap ang buhay natin kasi hindi nagsoswak. Binigyan tayo ng Diyos. O, anong ginagawa natin? Konting bigay. O ngayon, kumakanta na kayo ng ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Pagdating ng Christmas, lulugo-lugo ang mga muka. Wala bang natanggap na Christmas bonus o 13-month pay? O dahil pagkatanggap, bili agad ng cellphone. Okay na sana eh. Wow, first time mo, 'di ba? In a year, makakatanggap ka ng malaking halaga. Saan nagpunta? Doon sa mall, namili agad. Kaya pagdating ng Pasko, mari pautang naman, wala kaming pang Noche Buena. Tapos, Lord, pinababayaan mo ba kami, Lord? May inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Pagdating ng pagsusulit, mayroon ba nangyari sa buhay natin? Mayroon ba tayong nagawa? Lumago ba tayo? O ganun pa rin? Hindi lang ganun pa rin. Lumubog lang tayo. Mas lalo tayong nawawalan. Pero ang malinaw, napakabait ng Diyos na ipinapakilala sa atin, mapagbigay, lahat ng biyaya na kailangan natin, nasa atin na. Kailangan mo lang maging magaling, tapat, at mabuting alipin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng kanyang anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ng bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kakayahan at talino para mapaglingkuran ang lahat, lalo na ang mga kapuspalad at mga naaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalanin nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ang mga kapatid nating yumao at gantimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
kasama din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw na piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mapo muna po ang lahat sa Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masulurin, matulungin at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Kailangan naman sa ayos ng lahat masih
ika-25 ng Nobyembre, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, tayo ay magkakaroon ng prosesyon ng banal na sakramento pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa ika-2 naman ng Disyembre ay ang ating Parish Advent Recollection sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa ika-12 ng Disyembre ay ang kumpilang bayan, edad 12 pataas. Sa mga nais na magpakumpil, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya para sa mga requirements at schedule ng catechesis at kumpisal. Maraming salamat po. Dagdag na announcement lang. Ngayon po ay birthday ko. Yan. Makanta na sila. Salamat po. Lahat ng pumalakpak, lahat ng bumati ay dahil birthday ko, bumili po kayo ng kalendaryo. Yan, kala nyo ha. Para po mai-promote natin at maipakilala po ang larawan o imahe ng mahal na birhen bilang birhen ng solidad. Sino nga ulit yung mga bumati ng happy birthday? Yan, so bili po kayo nito ha. At pwede nyo rin pong ipanregalo kasi may Christmas greetings din naman po yan. No? So, ang atin pong kapistahan ay January 1. Yan. Ang piyesta po ng Birhen ng Solidad ay January 1. So sa mga nasa online, pamay na lang po. No? So para po mas marami po tayong maabot na makakilala po. No? Kasi bihira po yung naririnig yung solidad, yung salud o kung ano pa man. No? Madalas po, Immaculate Conception, Perpetual Help, so marami po. Pero yung solidad, bihira pa pong marinig. Kaya ipakilala po natin no? Na mayroon pong mahal na birhen na kung saan ay nag-aanyaya sa atin na yung kahalagahan ng pagninilay, kahalagahan ng paghihintay. Yan po. So, 2024 calendar po yan. Then, pwede nyo na pong ipa-frame pagkatapos ng taon para mailagay nyo po sa inyong mga altar. Tinatawagan ko po ang Barangay 270 sa pangunguna ni Chairwoman Adora Yusero at ang kanyang konseho para po ipasa ang imahin ni San Nicolas de Tolentino sa Barangay 272 sa pangunguna ni Chairwoman Malen Bautista. Nasaan po ang Barangay 270? Ipapasa sa Barangay 272. Mananatili po yan hanggang sa susunod na buwan at saka po ipapasa sa ibang barangay. Sige po. Parang napagod na ba siya? Bumaba na yung kamay. At dahil birthday ko din po, so mayroon tayong pansit. Yan. May pansit, may squid balls, may ice cream. So pagsalasuluhan po natin ang munting handa para po maipagdiwang natin ang aking pong kaarawan. 48 years old na po ako. No? Huwag na kayong kikemi-kemi dyan. No? 48 na. Bata naman. No? 48 na po. No? Malapit na. Yan. No? Yung realidad na tumatanda po tayo. Kaya kailangan natin suriin lagi ang ating mga kinikilos, sinasabi, at mga ginagawa natin sa buhay. So, salamat po sa inyong pagsuporta
sa inyo pong mga panalangin, pagtulong. No? Pagtulong na rin, malaking bagay po yan para sa ilang mga concern sa buhay bilang pare. So maraming salamat. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik ng pagpapala po sa inyong mga tulong. Di lang po sa akin, lalo tigit sa simbahan po ng Mahal na Birhen ng Solidad. God bless you all po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sa buhay pag-ibig ang katarungan, handa ng kanyang kaharian. Sa panahong ligaw ng lupa, sa panahong amati sa kanan, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo na di pahayag, kanyang pagkalingan abang. Sa buhay pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat